May isang hiyaw sa loob ng kubyerta. Ikaw ang kumuha ng pera. Ang tinig ni Ramon Cruz ay tumagas mula sa kusina, sumanib sa amoy ng sabon at mantika. Ang liwanag ng lumang lampara ay naglalaro sa mga galis ng plato at sa karpet ng mesa. Sa gitna ng ingay, ang tanong ay dumindin na parang kampanaryo. Sino ang huling nakaw? Si Ligaya Santos, 32 taong gulang, ay nakatayo sa gilid ng mesa. Mababa ang tingin, may mga marka ng harina sa apron at ang mga palad ay amoy ng gawaing bahay. 10 taon na siyang kasama ng pamilyang Cruz. Siya ang nag-aalaga ng bahay, nagluluto ng almusal para sa anak ni Sofia at gumigising tuwing madaling araw para maghanda ng tanghalian. Para sa kanilang kailyan, si Ligaya ay hindi isang empleyado lang. Siya ang karaniwang saksi ng maliliit na ritual ng pamilyang iyon. Ang pag-aayos ng mesa tuwing linggo, ang paglalagay ng damit sa labahan sa Biyernes, ang pag-aalaga sa lola na may maliliit na tigiyawat sa balat. Ngunit sa gabi ng pagkawala, ang rutinang iyon ay naputol. Isang bank printout ang napunta sa mesa, isang withdrawal na naglaho ang katumbas na pera. May pirma sa resibo na, ayon sa nagsimula ng akusasyon, ay tugma sa pirma ni Ligaya. May isang kapitbahay, si Paolo, o ang tinatawag ng ilan na Mang Delfin, na unang nagbanggit ng nakitang sobre. Mabilis na umusbong ang panghuhusga, tila ang buong bahay ay nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga susunod na minuto ay naging isang halo ng sigaw at pag-aalinlangan. Si Ramon, nangingit-ngit sa galit at pagkalito, ay naglakad patungo sa maliit na telepono. Tinawag niya ang pulis. Ang pag-aresto ay hindi masalimuot. Dala ang bank printout at isang formal na paratang, iniligpit nila si Ligaya sa harap ng bahay. Ang kapitbahay na sina Mang Delfin at iba pa ay nagtipon-tipon, ang mga mata puno ng tanong at pagtalima sa isang kwento na biglang naging totoo para sa kanila. Alam mo ba ang iyong mga karapatan? Ang tanong na binigkas ng isang pamilyar na boses, Inspec de la Vega, habang inilalagay ang mga kamay ni Ligaya sa likod at sinasabi ang mga salitang dapat bigkasin bago ihatid sa presinto. Hindi siya nagreklamo, mas pinili niya ang katahimikan kaysa sa labis na pagtatalo. Ang presinto ay malamlam at amoy ng sabon na ginagamit sa paglilinis ng semento. Ang tunog ng metal na pinto na lumalamig ay tila pumapatay sa anumang bagay na maselan sa kanyang loob. Doon, sa harap ng mga kulay abo at asul na pader, nagsimula ang bagong araw ni Ligaya. Ngunit hindi ito araw ng trabaho. Ito ay araw ng pangamba. Sa selda, hindi kaagad nawawala ang tahimik na pag-iisip. May mga babae na nagtatakbo sa sarili nilang kwento, mga nagkamali, mga napagkamalan. Ang kulungan ay hindi isang sentro ng hustisya. Ito ay isang pansamantalang palengke ng takot at pag-asa. May isang babae na nagpunas ng luha at nagkwento ng anak na anghang. May isang matanda na dumudura ng paninigaw. Para kay Ligaya, bawat sandali ay lumulubog sa alaala ng pag-aalala sa Sofia, ang maliit na kamay na humahawak sa kanyang daliri tuwing umaga, at sa pag-alala kung paano iyon mawawala kung ang hukbo ng akusasyon ay magtatagumpay. Mulit ang kwento ay hindi natapos sa pahatol ng kapitbahay. Sa loob ng ilang oras, ang pamilyang Cruz, nangunguna si Ramon at may halong pag-aalinlangan si Elisa, ay dumalaw sa presinto. May sulyap ng pagkalito sa mukha ni Elisa. Hindi niya lubos matanggap na ang taong nag-alaga ng kanilang bahay ay maaaring magtangkang kumuha ng pera. Ang kanilang anak, si Sofia, ay tahimik. Ang mga unang karanasan ng bata sa tensyon ay magiging 2 linya sa istorya na iyon. Isang panig na palaging babalik sa kanyang alaala. Nakatayo malapit ang isang pangalan na dapat magbago sa pag-ikot ng kwento. Attorney Marco Reyes. Hindi agad siya naroon sa unang oras. Ang mga unang hakbang ng pamilya ay magtatayo ng hukbo sa paglaon. Ngunit ang balak ng depensa ay nagsisimula agad na mabuo. Ang unang papel ni Marco ay simple at malinaw. Hindi papayagan ang madalian at pansamantalang paghatol. Kailangan ng dokumentasyon. Kailangan ng tanong sa bawat hakbang ng pulisya. Saan at kailan nakuha ang ebidensya? Sino ang humawak nito mula simula? Paano ito inilagay sa bag na sinalyuhan?
Ito ang tinatawag na chain of custody, isang talaan ng bawat kamay na tumama sa ebidensya, bawat selyo, bawat pirma. Ipinaliwanag ni Marco sa mahinahon ngunit matibay na pananalita kung bakit mahalaga ang chain of custody. Tinukoy niya ang mga simpleng hakbang, ang koleksyon, kung paano kinolekta ang bagay mula sa eksena, ang pagsil, kung paano inilagay ito sa isang bag na may selyo, ang paglag, kung sino ang nagdala, oras at lugar ng paglilipat, at ang pag-iimbak, kung saan ito inilagay bago dalhin sa laboratorio. Kung may isang kahinaan, sa halip na isang tuloy-tuloy na talaan, ang ebidensya ay maaaring magpadududa. Hindi ito nangangahulugan ang ebidensya ay wala, ngunit pinapahina nito ang kredibilidad nito sa mata ng korte. Samantala, sa isang maliit na silid sa himpilan ng pulisya, inilahad ang unang pisikal na katibayan, isang bank printout at isang resibo na nagsasabing may pirma. Sa unang tingin, pila tugma ang mga guhit. Ngunit ang sinumang nagsusuri ng sulat kamay ay alam na ang pirma ay multidimensional. Hindi lang ito tungkol sa hugis ng letra, kundi sa presyon ng lapis o ballpen, sa daloy ng tinta, sa micro-pattern ng stroke. Ito ang larangan ng forensic document examination, isang pinong pagsisiyasat na humahawak ng microscopic na ebidensya. Dito pumasok si Arvin Morales, isang forensic analyst na may mga salansang sa mga laboratorio, mga microscope, mga lamp na may iba-ibang wavelength at mga huwarang panuntunan. Tingnan natin ang tinta, maikli niyang sabi, at inilahad ang isang simpleng paliwanag. Ang ink analysis ay hindi isang banal na hatol. Ito'y pagtingin sa kemikal na komposisyon ng tinta, tulad ng pag-analisa ng mga timpla ng kape upang makita kung pareho ang pinanggalingan. May mga tinta na may partikular na timpla ng pigment at solvents. May mga makinang sumusulat na nagiiwan ng natatanging pattern ng pagdaloy at presyon. Ang mas detalyadong pagsuri ay maaaring tumukoy kung ang pirma ay ginawa gamit ang parehong uri ng panulat o kung may pagkakaiba sa daloy na nagpapahiwatig ng ibang kamay o makina. Ngunit hindi nagtatapos doon ang technical na usapan. May digital element din sa kaso. Ang bahay ng Cruz ay may CCTV. Ang CCTV na iyon ay may mga pixel na nagkukulang, mga file na pinuputol sa gitna ng talaan. Pumasok si Jonas, isang IT technician. Walang glamour ngunit may kakayahan sa paghuhukay ng mga nawalang file. Data carving, paliwanag ni Jonas nang hindi napapansin ng marami, ay ang paraan ng paghahanap ng mga piraso ng file mula sa trash o mula sa mga corrupted na storage. Isinasalpak namin sa isang programa ang disk image at hinahanap ang mga pattern ng file signatures, mga espesyal na marker na nagsasabing ito ang simula ng isang JPEG, ito ang simula ng isang MP4. Minsan, nakukuha mo lang ang mga partial frames, mga pixel na nagtitipid sa iyo pero sapat para magbigay ng ideya. Minsan, hindi. Ang limitasyon ng digital forensics ay dapat ding ipaliwanag ng tapat. Kapag ang isang kamera ay nagkaroon ng corruption, maaring dahil sa power loss, overwritten buffer o manual deletion, ang makukuhang bagay ay maaring hindi buong larawan. May mga oras na ang isang frame ay magbibigay ng sagot. May mga oras na ang nakuha mo ay malabo, isang silweta lang, isang piraso ng jacket. At ang apat na tampok na iyon, oras, timestamp, ang anggulo ng kuha, ang resolution at ang integridad ng file ay lahat mahalaga sa pagbibigay ng kumpiyansa sa interpretasyon. Sa presinto, ang unang ulat ng pulis ay mikli at matibay. May pirma, may partial CCTV, may katawan ng testimonya. Sa labas, ang mga kapitbahay ay nabuusap sa pintuan. Ang komunidad ay nagsimulang bumuo ng kwento. Ang ilang mga mata ay nakatingin kay Ligaya na tila nasasaklawan ng kanyang sariling katahimikan. Ang isa pang boses, si Elsa, isang dating katulong ng may-ari at kilala sa mga munting paghahain ng impormasyon, ay sinasabing may alam. Ngunit, sino ang nagsasabi ng katotohanan kapag ang bawat mamayan ay may sarili ring kwentong inihahay ayon sa kanilang pagkakakita? Narito ang unang malaking tanong na bumabalik. Sino ang huling nakain?
Ang sagot ay tila nabubuo sa mga maliliit na piraso. Isang pirma, isang pirasong piksel, isang testigo na may humahawak sa kanilang sariling pagkiling. Ngunit sa ilalim ng lahat, ang isang tao ang nasa loob ng selda, humaharap sa posibilidad na tuluyang mabura ang kanyang karangalan. Matapos ang unang pagdinig, inatasan ni Attorney Marco ang 2 hakbang. Humingi ng full forensic examination ng dokumento at magsumite ng mosyon para sa examination ng chain of custody. Hindi siya naging agresibo. Inilahad niya ang isang malinaw na plano. Huwag magmadali sa konklusyon. Ang korte, pinamumuno ni Judge Herrera sa mga unang paglabas, ay nagtakda ng susunod na araw ng pagdinig. Ang sistema, bagaman mabagal at mekanikal, ay nagsimulang gumulong. Sa pagbalik ni Ligaya sa isang maliit na dingding na selda, nagdala siya ng isang maliit na bagay sa isip. Hindi biro ang pag-aayos ng pagkasira ng pangalan. Ang kanyang isip ay nanlilimahid sa mga araw ng pag-aaral, sa maliit na kaginhawaan na nawala, sa posibilidad ng pagiging isang nilalang na hinuhusgahan ng masa. Sa gabi, naglalakad sa pagitan ng mga alaala, iniisip niya ang Sofia, ang apro na may marka ng harina at ang halahak na nawala. May isang maliit na bagay ngumit makabuluhan, isang sulat o talaan na sinasabing nakita sa garahe, isang maliit na notebook na hindi masyadong pinansin noon na magiging bahagi ng susunod na yugto ng paghahanap. Hindi ito agad na ipinakita. Ito ay isang bagay na kailangang alamin ang pinagmulan at ang chain of custody. Sino ang nakakita nito? Kailan ito inilagay sa garahe? May pirma ba? Ang isang maliit na notebook ay maaaring maglaman ng simple at tahimik na tala, oras ng transaksyon, pangalan, o isang pattern ng mga maliit na bagay na, kapag pinagsama-sama, ay maglalahad ng isang alternatibong kwento. Habang lumalalim ang gabi sa himpilan ng pulisya, isang maliit na kuponan ng forensics ang tumingin sa dokumento. Arvin ay nagdala ng isang lamp at isang maliit na glass slide. Dahan-dahang inilagay niya ang resibo sa ilalim ng microscope at tinayak ang anggulo ng liwanag. Sa isa pang silid, si Jonas ay nagbukas ng external hard drive ng CCTV recorder at sinimulang i-image ang drive. Isang proseso na nangangailangan ng oras at pasyensya. Ang tahimik na pag-click ng mga keyboard ay parang paghinga ng isang makina na binabantayan ang buhay ni Ligaya. Ngunit, ang unang resulta ay hindi agad na nakakapagbigay ng kapayapaan. Ang isang preliminary na pagsusuri ng tinta ay nagsabing may mga pagkakaiba sa chemical na komposisyon sa pagitan ng tinta ng resibo at ng isang pen na isinagawa sa bahay. Hindi ito pahayag ng hatol. Ito ay simpleng pahiwatig na nagmumungkahi na kailangan pa ng mas malalim na pagsusuri. Isang comparative analysis gamit ang mas mataas na resolution ng chromatography at spectral analysis. Sa parehong oras, ang partial CCTV frames ay nagpakita ng isang figura na tila may sombrero at mabilis na lumabay. Hindi malinaw, ngunit may isang bagay sa kilos na nagtatakda ng pagdududa. Ngunit may isang maliit na detalye na hindi naaayon, wika ni Dr. Isabel Navarro, isang independent forensic document examiner na tinawag ni Marco para sa second opinion. Lumapit siya sa mesa at hinawakan ang resibo ng may pag-aala tulad ng paghawak sa isang bagay na may kahalagahan. Ang pressure pattern dito, aniya, ay may ibang daloy kumpara sa sample na kinuha mula sa bahay ni Ligaya. Hindi ibig sabihin nito na hindi siya pirma, ngunit may mga aspeto na hindi tumutugma. Ang salitang iyon, hindi tumutugma, ay parang isang maliit na bubong na lumingon sa lahat ng tumatanaw. Hindi pagkakaisa, hindi katiyakan. Ngulit sa larangan ng hustisya, ang hindi pagkakatugma ay minsang sapat na dahilan para huminto at muling pag-aralan ng lahat. Sa labas, ang komunidad ay nagsimulang magsalita. Ang isang kapitbahay ay nagtanong, paano natin malalaman ang totoo kung ang ebidensya mismo ay maaaring malabuan? May iba namang nagsabi, hindi dapat basta papaniwala sa mga tagalabas. Ang kaguluhan ng opinyon ay lumilikha ng isang pangalawang paglilitis, ang paghusga ng bayan na madalas mas mabigat kaysa sa anumang pormal na pagdinig.
Sa puntong ito, ang bayaning si Ligaya ay nasa pagitan ng dalawang mundo. Ang mundong nagtatakda ng label sa kanya dahil sa isang piraso ng papel at isang piksel, at ang mundong naghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng sistematikong pagsisiyasat. Hindi pa tayo nakarating sa titik kung saan ang lahat ng piraso ay magkakabuo. May mga tanong na kailangang sagutin. Paano namamaalang ng ebidensya mula sa eksena patungo sa lab? Sino talaga ang huling pumasok o umalis sa kusina noong araw ng withdrawal? At higit sa lahat, sino ang huling nakaw kung may nakaw man? Habang naghahanda ang depensa ni Marco para sa susunod na pagdinig, isang maliit na mailbox ng mga dokumento ang dala mula sa bahay ng Cruz. Mga resibo, isang bank printout at ang bank ledger na may mga tala. Ang korte ay nag-utos ng masusing pagsusuri. Ang pulis ay nag-focus sa mga paunang testimonya. Sa likod ng mga pinto, nakita si Ligaya na tahimik na naglilinis ng isang maliit na bahagi ng kanyang selda. Isang simpleng kilos na dati ay nagmumula sa ugali, ngayon ay tila isang mahalagang pagpapaalala ng kanyang pagkakakilanlan. Siya ay naglilingkod, siya ay gumagawa ng tinapay ng umaga, siya ay may sinumpaang tungkulin sa isang pamilya na ngayon ay naghahanap ng may kasalanan. Sa huling minuto ng gabi, bago ang susunod na paghahanda sa korte, kumatok si Jonas sa maliit na opisina kung saan nagtatakbo ang depensa. May nakuha ako, aniya. Ngulit hindi agad niya sinabing ano. Ang mukha ni Marco ay hindi nagpakita ng muling pag-asa o pagkabahala. Siya ay nakatuon lamang sa trabaho. Ihanda ninyo ang chain of custody request, sagot niya. At ihanda ninyo ang sample para sa independent analysis. Ang usok ng pag-asa at pag-aalinlangan ay naghalo. Hindi pa tapos ang pag-ikot ng kwento. May mga file na kailangang buksan, mga marka na kailangang ihambing at mga testigo na kailangang muling pakinggan. Ang tanong ay nananatili, matalim at magaspang, sino ang huling nakaw? Sa pagsapit ng madaling araw, habang ang lungsod ay bumabalik sa mahinahon na ritmo, si Ligaya ay nanaig na may kakaibang kalma, hindi dahil sa katiyakan, kundi dahil pinipili niyang panatilihin ang sariling katotohanan. Siya ay naglingkod at may proseso na maglilinis ng gulo kung ito ay gagampanan ng maingat. Ngulit ang paghihintay ay mabigat. Ang selda ay malamig, ang ilaw ay mahinang kumikislap, at sa mga susunod na araw, ang mga maliit na piraso, mga tinta, mga piksel, mga pirma, ay magtatagpo o magtatalo sa loob ng isang silid ng korte kung saan ang hatol ay hindi pa rin tiyak. Mayon, habang ang mga eksperto ay nagsisimula ng kanilang pagsusuri at ang depensa ay kumakalas ng mga unang tanong, isang mahalagang pagbabago ang unti-unting lumilitaw sa paligid. Ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa isang pirma at isang withdrawal. Ito ay tungkol sa proseso, kung paano nagdidikta ang mga maliit na detalyeng teknikal sa buhay ng isang tao, at kung paano ang komunidad ay mabilis magtalaga ng paratang bago pa man malinis ang mga pangalan. At sa puso ng lahat ng ito ay isang simpleng tao na umaasa lamang sa isang maaaring mabigong sistema upang muling ibalik ang kanyang danggal. Ngunit bago pa man mabuwag ang susunod na kabanata, may isang huling pahiwatig na lumutang mula sa imbestigasyon. Ang partial CCTV frames na narecover ni Jonas ay nagpapakita ng isang maliit na anino, isang kilos na hindi tugma sa pattern ng isang taong ginagamit ang kanilang mga kamay para magbukas ng sobre. Ito ay maliit na piraso lamang, hindi sapat para magpatunay. Ngunit sa mundo ng husay at pag-iimbestigasyon, ang maliit na piraso ay minsang nagiging daang patungo sa mas malaking larawan. At lumilitaw ang tanong na muli nating ibinabalik sa hangin, hindi bilang paghuhusga, kundi bilang hamon sa ating pag-iisip. Sino ang huling nakaw? Hindi nagtagal matapos ang mga pag-akyat at pagbaba ng damdamin sa himpiyan at ang salita ni Jonas na may nakuha ako ay naging simula ng isang serye ng paghahanap na magpapabago sa takbo ng kaso. Hindi ito agad na malaking eksena, dahan-dahan itong lumago, mga maliit na konfirma na kapag pinagsama ay nagbigay ng bago hugis sa tanong, sino ang huling nakaw?
Sa isang maliit na silid kung saan ang ilaw ay nakatungo sa isang monitor, iniplay ni Jonas ang mga partial frames na kanyang na-recover. Hindi buo, hindi malinaw sa unang tingin, mga pangyayari ng isang galaw, isang anino na naglalakad malapit sa parapet ng kusina. Ngunit habang pinahinay-hinay niya ang playback at inizoom ang ilang frames, lumitaw ang isang detalye. Isang sinag ng ilaw na bumalik sa isang sulyap ng jacket, isang gilid ng polo na may maliit na tatak, at sa susunod na sandali, isang kamay na kumikilos ng mabilis. Hindi ito nagpapatunay ng anuman, sabi ni Jonas, ngunit nagbibigay ng pattern. Sa digital forensics, kahit ang mga partial frames ay naglalaman ng signature, parang fingerprint ng kilos. Hindi naglaon, humiram si Marco ng isang diskarte na simple ngunit matalino. Humingi ng supina para sa CCTV archive ng kapitbahayan. Hiniling din niyang ipasuri ang notebook na galing sa garahe ng Cruz at ipakumpar ang mga tala sa bank ledger at sa iba pang dokumento. Ang korte na pinamumuno ni Judge Herrera ay naglaan ng oras sa masusing pag-aaral. Hindi ito palabas, ito ay proseso. Sa laboratorio, muling naharap si Arvin sa mga piraso ng papel at tinta. Ang preliminary report ay nagpakita na may pagkakaiba ang chemical na komposisyon ng tinta sa resibo kumpara sa pen sample na kinuha mula sa bahay ni Ligaya. Ginamit nila ang thin layer chromatography at isang spectrophotometer para masuri ang mga pigments. Ang patterns ng solvents at dyes ay may hindi pagkakatugma. Isang analogy lang, wika ni Arvin sa korte, parang paghahambing ng dalawang timpla ng kape. Pareho silang tsaa sa kulay, ngunit kung susuriin mo ang lasa at sangkap, makikita mo kung magkaiba ang pinagmulang tindahan. Hindi niya sinabing iyon ay pagkakasala, sinabi niya ang ito'y pahiwatig na hindi pareho ang pinagkunan. Habang umiikot ang mga technical na paliwanag, dahan-dahan ring lumitaw ang kahinaan sa chain of custody ng ibinigay na resibo. Nang imbestigahan, napuna ng depensa ang isang puwang sa logbook, isang oras na hindi nasusulat, isang pahina ng selyo na mukhang may bahagyang gasgas, at isang testigo na nag-iba ng pahayag tungkol sa eksaktong sandali ng pagkolekta. Ang mga maliliit na puwang na iyon ayon kay Warco ay sapat upang magtanim ng hamon kung sino ang minsang humawak sa ebidensya bago pa man ito napasok sa opisyal na proseso. Sa kabilang sulok, tumayo si Dr. Isabel at ipinakita ang kanyang independent analysis. Ginawa niya ang comparative pressure pattern analysis. Hindi lamang tiningnan ang anyo ng mga letra, kundi ang daloy ng stroke at ang puwersang inilapat sa papel. May mga microscopic abrasions ang tinta na nagmumungkahi ng isang tao na nagpatakbo ng panulat sa mas mabigat sa ilang bahagi, habang ang ibang bahagi naman ay nagpakita ng mas magaan na daloy, isang marka ng pagbabago ng kamay o ng kagamitan. Hindi ito direktang paghihiwalay, paliwanag niya, ngunit ito'y nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa mekanika ng pagsusulat. Sa pag-usad ng mga araw, nagsimulang mag-encounter ang korte ng mga salaysay na sa una ay hindi nabigyan ng pansin. Isa sa mga iyon ay ang testimonyo ni Elsa, dating katulong ng pamilya Cruz na matagal nang lumisan sa trabaho matapos ang isang hindi pagkakaunawaan. Sa ilalim ng panunumpa, ikinuwento niya ang isang araw kung kailan nakita niya si Paolo Mendoza na naglalakad patungo sa garahe na may bitbit na sobre. Di halata, mabilis ang kilos at tila may nagbabantang likaw. Hindi niya alam ang nilalaman noon, sabi niya, nakita lamang siya ng kilos. Sa cross-examination, tinanong siya tungkol sa mga dahilan ng kanyang maagang pag-alis. Siya ay nagsabing may alitan at ang detalye ng kanyang pag-alis ay hindi konektado sa pangyayaring iyon. Ito ay isang piraso ng testimonya na, bagaman hindi sapat sa sarili nito, ay nagdala ng bagong linya ng tanong. Kasabay nito, napagsama ni Jonas ang partial frames mula sa CCTV ng Cruz at ang mga frame mula sa nasabing araw sa isang pag-aaral ng pattern. Ginamit niya ang data carving techniques upang i-reconstruct ang mga nawawalang bahagi ng file. Paghanap ng file signatures, pagbuo ng header-footer markers ng video segments at pag-sequence ng timestamps. Sa ilang pagkakataon, natagpuan niya mga segment na nagtutugma sa oras ng withdrawal, maliliit na pahina ng video kung saan may isang figura na mabilis na pumapasok at lumalabas.
Ang figura ay hindi malinaw sa mukha, ngunit mayroon itong kaugaliang maglakad ng mabilis at magtago sa likod ng mga gadgad, parang may ginagawa na hindi pangkaraniwan. Mula sa panig ng otoridad, si Inspec de la Vega ay nagbigay ng kanyang paliwanag sa pagkakasunod-sunod ng pagkuha ng ebidensya. Ipinagtanggol niya ang mga hakbang ng ginawa ng kanyang team, ngunit nang harapin ng depensa ang ilang inconsistencies sa mga oras na nakasulat sa logbook, naging mahina ang kanilang pagkakatugma. Hindi ito isang pag-atake sa integridad ng pulis. Ang depensa mismo ay nagpunto na ang ilang pagkurap ng sistema ay maaaring mangyari sa kaguluhan ng agarang aksyon. Ang kanilang intensyon ay hindi laging perpekto, wika ni Marco sa isang mahinahong tono, ngunit ang batas ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na usapan ng mga katibayan. Pagdating ng araw ng turning point, dinala ng depensa sa korte ang maliit na notebook mula sa garahe, ang tinatawag na notebook na, sa una, ay tila maliit at walang halaga. Binalot ito ng plastic at may label. Ang pahina nito ay puno ng maliit na entries, oras, pangalan, maliit na check sa tabi ng halaga. Hindi lahat ng entry ay malinaw, may mga doodles, may mga abbreviations at may mga initials. Ngunit, sa ilalim ng malapitan at sa tulong ng isang stationary expert, lumitaw ang pattern. Ang mga oras ng entry ay tumutugma sa oras ng daily withdrawals na nakatala sa bank ledger, at ang initials na sinamahan ng shorthand ay nag-uugnay sa isang pangalan na hindi yun niligaya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Elsa sa hukuman at lumapit sa witness stand ng mas determinado. Inilarawan niya ng mas detalyado ang nakita niya. Hindi lamang ang pagdadala ng sobre, kundi ang isang pag-uusap sa isang pribadong sulok sa likod ng garahe kung saan si Paolo ay nagmamanipula ng ilang papeles. Ang mga salita ay hindi laging klaro, ngunit ang kilos ay, "Hindi ako sigurado noon," sabi niya, pero may kakaiba sa pag-uugali niya, parang nagtatago. Hindi labis ang kanyang testimonya. Ngunit, nang ang notebook at ang partial frames ay inilapit sa kanya, kinilala niya ang taong nasa video, isang pagkilala na hindi perpekto ngunit nakapagbigay ng pahiwatig. Ang depensa ay humiling na interviewin si Paolo sa harap ng korte. Sa labas ng proseso, may isang tahimik na pag-uusap sa pagitan ni Marco at ng public prosecutor. Hindi nila mapigilan ang tensyon. Sa pagpasok ni Paolo sa courtroom, si Ligaya ay nakaramdam ng kakaibang halo ng takot at pag-asa. Ang matagal niyang hangad na marinig ang isang katotohanan ay maaaring ilabas ng taong nasa harap niya. Ang buong silid ay tumahimik. Hindi naging dramatikong palabas ang admission, wala ang malalakas na eksena ng pagkilala sa telebisyon. Imbes, naging isang tahimik at mapanuring sandali ito. Sa ilalim ng tanong ng prosecutor at sa dahan-dahang pagdaloy ng ebidensya sa harap niya, ang notebook entries, ang partial frames, ang independent analysis ni Dr. Isabel at ng Arvin, humupa ang kanyang depensa. Minsan ang pagkilala ay isang simpleng pangungusap. "Ako ang gumawa nito." Hindi ito palabas. Ito ay pag-amin na may bahagyang pangungutya at pagod sa mukha. Hindi naman ito eksaktong confession sa buong detalye ng modus operandi. Ngulit, sapat upang ilagay sa harap ng korte ang paliwanag na ang mga tala at mga galaw ay naguugnay sa kanya. Ang mahahalagang elemento na nagdala sa pag-amin ni Paolo ay hindi milagro. Ito ay kombinasyon ng technical na trabaho, ang pagkilala ng tinta, ang pattern ng pagsusulat, ang partial frames na naayos ni Jonas at ng mga simpleng saksi na nagsabi ng nakita nila. Sa sandaling sinabi ni Paolo ang kanyang pahayag, nagkaroon ng pagbabago sa hangin. Unti-unti, ang bigkis ng panghuhusga sa dibdib ni Ligaya ay bumuhos. Ngunit, hindi agad nagbunga ang lahat. Ang korte ay formal na nagbigay daan sa karagdagang pagsusuri at sa cross-examination ng admission bilang ebidensya. Ang public prosecutor ay nagtanong ng linya ng kasaysayan, bakit, paano at sino ang kabilang sa mga naging tagasunod ng gawaing iyon. Si Paolo, sa harap ng hukom, ay nagbigay ng mga fragment ng paliwanag. May mga utang daw, may mga implikasyon sa panloob na pamamahala ng pera sa bahay at may tugmang mga kilos na sa kalaunan ay inamin niyang ginawa niya. Muli, ito ay confession, ngunit hindi isang detalyadang walkthrough ng bawat transaksyon.
Ang punto ng korte ay iyon, ang confession ay isang bahagi ng puzzle. Pagkatapos ng mahabang pagdinig, pinangunahan ni Judge Herrera ang kanyang pasiya. Hindi ito isang hatol sa krimen ni Paolo sa labas ng legal na proseso ng iba pang charge. Ngunit, sa konteksto ng kasong iniharap laban kay Ligaya, ang kombinasyon ng independent forensic findings, ang chain of custody issues, at ang admission ni Paolo ay nagbigay ng sapat na batayan upang ipanuka ang pag-dismiss o pagkilala sa kakulangan ng pruweba laban kay Ligaya. Ang hukom, sa mahinahon ngunit matibay na tinig, ay nagsabing ang korte ay may obligasyon na protektahan ang mga karapatan ng isang akusado at tiyakin ang ebidensya ay sapat at maayos ang pagkolekta. Sa mga salitang iyon, unti-unting bumuhos ang mag-asal na emosyon sa mukha ni Ligaya. Hindi katahimikan lamang, kundi isang lumulutang na kaginhawaan. Ang paglabas ni Ligaya mula sa kulungan ay hindi isang eksena ng malakihang pagdiriwang. Wala ding malalaking headline o pelikulang pagbubulayan ng rawain. Ito ay tahimik at puno ng pagluha, mga kamay na yumakap, mga bisig na nag-alok ng simpleng init. Ang pamilya Cruz ay dumalo sa labas ng simbahan nang may kakaibang halo ng pakiramdam. Pag-iyak para sa nagdaan, pagtataka sa mga naging pagkakamali, at pagkahabag kay Ligaya. May mga pahayag ng paumanhin na hindi perpekto, mga salita na nagsisikap mag-ayos ng hindi mabubuksang sugat. Para sa kanilang bahagi, si Ramon ay mabigat ang dibdib, si Elisa ay may pagkalito at pagsisisi sa mata. Ang reintegration ni Ligaya sa komunidad ay hindi agad madali. May mga tagpo ng pag-iwas, mga tingin na nagmamasid, mga bulong-bulungan sa eskinita. Ngulit may mga tao ring lumapit, ilang kapitbahay na pinatunayan ang pagkakakilala sa kanya at nag-alok ng trabaho. Isang maliit na grupo mula sa simbahan ang nagdala ng pagkain at nagpaalala ng mga batas ng kabutihan. May isang lokal na negosyante na nag-alok ng maliit na kapital para sa panimulang panaderya. Isang bakery na matagal ng pangarap ni Ligaya habang siya ay nagluluto para sa Cruz. Ang ideya ay simpleng muli, isang bagong simula sa pamamagitan ng paggawa. Sa panahong ito, mahalagang tandaan ang mga hindi agad nakikita, ang mga papeles ng restitusyon at ang mga legal na hakbang upang itama ang record. Ang korte at ang mga abogado ng depensa ay naglatag ng landas para sa opisyal na pag-alis ng mga records na nagdulot ng pag-aresto. May mga prosesong administratibo na kailangang sundin para sa klarifikasyon ng employment record ni Ligaya at para sa posibleng kabayaran sa pinsalang nagawa. Ito ay mabagal at pinamamahalan, hindi agad ang pagkakamit ng hustisya sa pinansyal na paraan. Ngunit may konkreto mga hakbang na ginagawa upang mabayaran o kung hindi man ay maitama ang dating mga tala. Habang unti-unting binubuo ni Ligaya ang kanyang bagong routine, pagbubukas ng maliit na oven tuwing madaling araw, paghanda ng tinapay, pag-aayos ng sahig ng maliit na tindahan, ang community narrative ay unti-unting nag-iba. May isang sandali na napakarami ang nagpunta sa kanyang panaderya hindi dahil sa sensasyon ng nakaraan, kundi dahil sa tunay na pagnais na suportahan ang isang taong nasubok. Ang mga customer ay unti-unting dumami. May isang ina na nagdala ng kanyang anak at nagkwento kung paano naging tahimik ang kanyang paglalakad sa mga unang araw ng paglaya. Ang mga maliit na kilos na iyon, mga barya na binibigay na may ngiti, mga komento na gusto ko ng pandesal mo, ay mga hakbang sa pagbabalik ng reputasyon. Ngulit, hindi mawawala ang mga pangmatagalang bakas. Ang stigma ay isang aninong sumusunod sa kanya sa mga sandali ng pagdiriwang. May mga tawag na sanhi ng panghuhusga sa social media ng maliit na city groups. May mga komentong nagmumula pa rin sa mga kanto. Kaya, kasama ng panaderya, nagsimula rin siyang dumalo sa ilang support groups, mga grupo ng mga taong dumaan sa maling pag-aresto o pagkakakilanlan. Dito, nakipagpalitan siya ng mga kwento, natuto ng mga praktikal na paraan ng pagharap sa trauma, at nabuo ang bagong network ng suporta. Hindi ito agarang lunas, ngunit ito ay pundasyon.
Ang pamilya Cruz sa kanilang bahagi gumawa rin ng mga panloob na hakbang. Nagkaroon sila ng pampublikong paumanhin sa paraang mahinahon, hindi perpekto, ngunit may pagkilala ng naganap. May pag-uusap tungkol sa kung paano nila ibabalik ang tiwala sa mga taong kanilang pinagtitiwalaan. Ang mitsa ng pangyayaring iyon ay nagdulot ng introspection. Paano nagiging mabilis ang panghuhusga sa maliit na input ng ebidensya? Paano napapalitan ang matitibay na relasyong pangkomunidad ng takot at pag-aalala? Sa kabila ng lahat, may mga konkretong leksyon na lumabas mula sa proseso. Una, ang kahalagahan ng maayos na chain of custody. Ang talaan ng bawat kamay at selyo na humawak sa ebidensya ay hindi biro. Ang maliit na puwang sa logbook ay naging isang mahinang point na tumilapon sa kredibilidad ng ebidensya. Pangalawa, ang forensic document analysis ay hindi isang lihim na pinagpipitik. Ito ay kombinasyon ng chemical na pagsusuri, microscopic observation at mechanical pattern analysis. At pangatlo, ang digital forensics ay may hangganan. Ang partial frames ay nag-aalok ng indisya, ngunit hindi palaging nagbibigay ng buong larawan, kaya kailangan itong suportahan ng iba pang ebidensya at testimonya. Sa wakas, bumalik tayo sa talong na nag-orient sa simula ng kwento. Sino ang huling nakawas? Sa kontekstong ito at sa kabuuan ng investigasyon, ang sagot na ibinunyag sa korte ay malinaw sa paraan ng proseso. Ang admisyon ni Paolo Mendoza, sinamahan ng mga technical na pagsusuri at testimonya, ay itinuro bilang dahilan ng pagkawala. Hindi ito simpleng headline. Ito ay resulta ng sunod-sunod na trabaho, mga oras ng microscopy, data carving at maliliit na pagsasaayos ng testimonya. Sapagkat ang mas malaking aral ay hindi lamang tungkol sa sino ang kumuha. Ito ay tungkol sa kung paanong bilis at kahinaan ng paghuhusga ng isang komunidad ang maaaring makapinsala sa buhay ng isang tao. Ang pag-aresto kay Ligaya, ang pagsasara ng kanyang mundo sa loob ng selda at ang pagreretiro ng kanyang pangalan mula sa mga listahan ng employer ay mga bagay na hindi madaling ibalik. Kahit na siya ay pinalaya at may mga hakbang ng restitusyon, ang psikolohikal na epekto ay mananatili. Mga gabi kung kailan ang panaginip ay punong-puno ng ilaw ng sel, mga araw na ang muka ng Sofia ay nagbabalik ng takot. Ang hustisya, kahit maibigay, ay hindi mabilis na nagpapagaling sa pusong nasaktan. Doon, sa maliit na panaderya ni Ligaya, may isang tahimik na pangakong nabuo. Hindi na niya hahayaan ang kanyang sarili na malunod sa galit, ngunit gagamitin niya ang panaderya bilang paraan ng muling pagbuo ng pinagkakatiwalaan. Hindi ito simpleng komersyal na proyekto, ito ay simbolo ng kanyang pagbabalik. Ang bawat pandesal na ibinebenta ay may kasamang maliit na kwento ng pagbawi. Mga kapitbahay na noon ay nangaasar ay ngayon ang unang sumubok ng kanyang malambot na tinapay. Ang ilan ay nagdala pa ng bulaklak sa harap ng tindahan. Sa pagtatapos, ang kwento ni Ligaya ay paalala. Ang katotohanan ay hindi laging agad na makikita sa unang tingin. Minsan ito ay dahan-dahang umuusbong sa pamamagitan ng mga microscopic na linya ng tinta, sa pamamagitan ng mabagal na pag-aayos ng mga partial frames ng video, at sa pamamagitan ng sinumpaang katotohanan ng mga taong handang magsalita. Ang kasaysayan ng isang maling akusasyon ay nagpapakita na ang sistema, bagamat may mga kahinaan, ay may kakayahang itama ang sariling daan kapag may mga tao na hindi sumusuko sa paghahanap ng katotohanan. Kung ang unang sigaw sa kubyerta ay nagtanong ng sino ang huling nakawan, ang mga susunod na sagot ay dahan-dahan at may mga kondisyon. Hindi lamang sinasabing sino, kundi kung paano natin hinaharap ang ebidensya, paano natin pinangangalagaan ang mga karapatan ng mga nasasakdal, at paano tayo muling nagdatayo ng buhay matapos ang pagkasira ng pangalan. Sa kaso ni Ligaya, ang sagot na lumabas sa liwanag ng korte ay nagbigay daan sa kanyang paglaya at sa pagsisimula ng bagong buhay, sa simpleng init ng oven at sa halimuyak ng bagong tinapay. Kung ang kwentong ito ay kumakatawan sa isang bagay, ito ay paalala. Huwag magmadali sa paratang. Hanapin ang mga piraso ng ebidensya ng maingat, pakinggan ang sistema, at suportahan ang mga taong nasubok ng maling akusasyon sa kanilang paggaling.
Kung ang pahayag na ito ang tumutunog sa iyo, iwan ng isang salita sa comment, suporta, kung naniniwala kang dapat nating palakasin ang proseso ng hustisya o duda kung nagtataka ka pa rin sa mga detalye ng mga kasong tulad nito. Sa huli, ang buhay ay hindi nagtatapos sa isang maling paratang. May mga pagbabawi pero nangangailangan ito ng oras, paggalinga at isang komunidad na handang magbigay ng pagkakataon. Kung naniniwala ka na mahalaga ang maingat na paghusga at ang kapangyarihan ng forensics at patas na prosesong legal sa paghahanap ng katotohanan, tumulong ka nitong maiparating. I-like at i-share ang kwentong ito para maipaalam sa iba ang kahalagahan ng maingat na pag-iimbestiga at ng pagbibigay ng pagkakataon para sa paglilinis ng pangalan. Kung mayroon kang sariling karanasan na may kaugnayan, isang kwento ng maling akusasyon o ng muling pagsisimula, ibahagi ito sa comment. Ang mga boses na nagbabahagi ay tumutulong upang ang mga susunod na sino ang huling nakaw ay mas malalim na masuri at hindi basta susungin sa isang unang sigaw lamang.